Tiniyak ni Pangulong Aquino ang kahandaan ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Pablo. Kasabay nito nanawagan ng Pangulo sa mga mamamayan na mag-ingat at makinig sa announcement ng Pag-asa kaugnay ng pagkilos ng bagyo. Narito po ang buong pahayag ni Pangulong Aquino. Nagabibusin niyo lahat. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyang nasa Philippine Area of Responsibility na po ang Bagyong Pablo na inaasahang magdudulot ng malalakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Taglay ang bugso ng hangin na umaabot ng 205 kilometers per hour. Hindi po biro ang potensyal na pinsalang dulot nitong bagyong si Pablo. Tinataya po na siya ang pinakamalakas na bagyong papasok sa ating bansa ngayong 2012. Intense rainfall po ang dulot ng bagyong ito. Ibig sabihin, isang antas na lang po ay tinatawag na rain ang magiging kategorya niya. Maraming tubig po ang ibubuhos dito. Okay. Sa kasalukuyan ang ginagawa po ng pamahalaan, ang ating National Disaster Risk Reduction Management Council nag-i-issue na ng Red Alert, nag-i-issue ng maraming mga bulletin at kasalukuyan kinakausap ang ating mga local and regional disaster management coordinating councils. No? Ang Pag-asa po ay nag-i-issue ng hourly bulletins. Kung pwede ho, sundan po natin sila sa Facebook, sa Twitter at sa kanilang website. Ang DILG po ay inatasan na lahat ng ating mga LGUs na naka-standby, nag-activate ng LDRRMC at nagkakaroon na rin po ng preemptive evacuation sa mga lugar na kakailangan nito. Ang DSWD po ay nagposisyon na ng 42.248 million pesos worth of food packs and other relief goods. Ang AFP po ay pinipreposition ng ating search and rescue vehicles nilagay sa mga safe na lugar na malapit makaresponde sa mga lugar na tinatayang maapektuhan. Kasama na rin po ang PNP sa paghahanda sa ating operations, preparing na rin po ang PNP for the evacuations and also to ensure that all our roads remain clear. Ang DPWH po, ang ating mga heavy equipment ay inilapit na sa mga lugar na kadalasan ay napuputol pag may masamang panahon tulad ng dinudulot ng bagyo. Ang Coast Guard po sa ilalim ng DOTC ay nag-order na sa mga seacraft sa mga apektado lugar na huwag pumalaot para siguraduhin natin walang mapapahamak pagdating nitong bagyong to. Yung bagyo po ay inaasahang magla-landfall ng between 4 to 6 a.m. bukas. Okay. Ako po yung humaharap sa inyo lahat ngayon. Kanina po kausap natin ang ilang mga kongresista at binabalita sa atin na marami rin sa mga lugar na tinatayang pupuntahan itong bagyong to ay nagdududa kung may parating na bagyo dahil napakamaaraw raw sa kanila. Malawak po ang coverage itong bagyong to, mga 600 kilometers in diameter. No? So, ang nakikita lang po natin ay higit kumulang mga 25 miles. Maliit na maliit po yan. So, sana po seryosohin natin ang lahat ng mga babalang to. Yung bagyo ho, talagang hindi bababa sa 20 bagyo kada taon, pero pwede natin, at hindi natin mapipigilan ang pagdating na, pero kaya po natin mabawasan ang pinsala na pwede madulot nito at kawalan ng buhay kung tayo po ay magtutulungan at makikisama sa isa't isa. Sana po huwag na natin pahirapan ang ating mga rescue and search and rescue teams na at ating mga LGUs na pag nagpayo na maganda lumikas sa tinatawag ng mga danger areas ay sumunod na po tayong agaran at huwag maghintay ng pangatlo, pangapat o panlimang bisita pa nila bago tayo lumagay sa mas secure na mga lugar. Okay? Ulit-ulitin ko po, maharap po ako sa inyo ngayon, hindi po biro itong bagyong parating, pero handa na po ang gobyerno, inaasahan ho natin ang kooperasyon ng lahat para maiwasan ang kapahamakan ni Numan. Okay. Meron pa akong dagdag na paalala. Alam po nyo, may mga ilang bagyo na rin lumipas na kung saan meron tayong mga ibang kababayan, lalo na po yung mga nagpapatakbo ng tinatawag na kolorum, mga malalaking bangka na pilit pa rin pumapalaot lalo na pag may yung masama ang klima. Tayo po yung nakikiusap. Kaya nga humaharap po sa inyo lahat at nagpapasalamat sa media sa pagkakataon na to na maparating sa lahat. No? Ulit-ulitin ko lang, pasensya na po kumakulit. Hindi po biro itong bagyong papasok na to. Malakas na hangin, napakarami pa ng tubig na ibubuhos sa atin. Okay? So,
Hourly po, bibigyan nga tayo ng pag-asa ng mga dagdag na impormasyon. Bagyo po to, wala nagmamanayo, biglang pwedeng pumiito to. Pati na yung mga ibang lugar na nasa tinatayang pack niya or wala pa sa ngayon. Importante yun, lahat tayo makinig sa mga babala para sigurado tayo makapaganda sa darating na bagyo. Ulit, maraming salamat po. Pagdasal po tayo at magtulungan, magsamahan, maiwasan po natin ang malaking kapamakan. Salamat po.